times to the house. A minor C. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Lahat po ng mga bata, papuntahin na po sa children's room. Encourage po natin ang ating mga anak, apo na pumunta sa children's room para sila din po ay mag-aral. Mababait po ang mga teachers. Wala bang teachers doon? Wala pa. Sige po, handa na po natin ang ating sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Ngayon, pagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Palakpak nga po natin ang Panginoon. Amen. Sabihin nga po natin sa ating katabi, pinagpala ka ngayon. Hindi po peace be with you, Pinagpala ka ngayon. Amen. Hallelujah. Ngayon po ang araw na ginawa ng Diyos na talagang dapat magpuri tayo. Buong mula Monday hanggang Saturday talagang pagod tayo, pero andito ang pahingahan ng Panginoon. Hallelujah. Bago po natin awitan ng Panginoon, tayo po muna manalangin. Tapos po natin kamay as we pray to the Lord. Hallelujah. Panginoon, mapangyarihan sa lahat, aming kaibigan na aming Ama, aming pastor na hindi nagkukulang sa amin.
Muli kaming lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Hinihiling na ikay aming makatagpo, Panginoon, sa pagkakataon ito, sa mga oras na ito. Inaayahan namin ang iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Hinahayaan namin na kumilos ka sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng bagay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Tuloy mo ipadama sa amin ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Padama ang iyong kabutihan sa bawat isang naririto. May padama na ikaw ay nandyan lang palagi para sa amin. At hindi ka nang iiwan, Panginoon. Hindi ka nagbababaya. Hallelujah. Lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin at naniniwala kami sa iyo, Panginoon. Sa namin binibigyan pa salamat, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pagkakataon po ito, tayo po'y umawit sa ating Panginoon ng buong puso. Dahil sabi niya sa kanyang salita, alam po ng Diyos ang laman ng puso natin. Kung ikaw man ay bibigat, ay lungkot na nararamdaman ngayon, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang po at ng Diyos sa araw ito. My eyes behold the glory of my King, the Lamb once slain, forever you will reign. I give my all to know you more, Jesus. Your eyes are on nations who do not know your cross and grave, the glory of your grace. I give my all to make you known, Jesus. This is all with our heart. One life I will deny that Jesus may live for your glory. As one thing I just to die, the nations may rise for your glory. Once again, last you. My eyes behold the glory of my King, the Lamb once slain, forever you will reign. I give my all to know you more, Jesus. For your eyes are on, your eyes are on nations who do not know your cross and grave, the glory of your grace. I give my all to make you known, Jesus. This one life I will deny that Jesus may live for your glory. Amen. As one thing
with all our heart. Patuloy nating hilingin sa Panginoon. Talagang pagkatiwala natin sa Panginoon lahat. Hallelujah. Sabi sa kanyang salita, buong puso ka magtiwala sa Panginoon at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Hallelujah. Let's sing this song with all our heart. This one life I'm living. Pwede ba natin hawakan ang ating mga puso? Hallelujah. For your glory, as one seed I just stood down, the nations may rise for your glory. This one life I will live. Salamat Panginoon sa pusong pinagkaloob sa amin sa iyong pagmamahal, Panginoon. Help us to deny ourselves before you, God. Tulungan niyo po kami na may katabang pagmamahal sa bawat taong nagpaligid sa amin, Panginoon. Hallelujah. For your glory, this one life, this one life I will deny that Jesus made me. For your glory, amen. As one seed I will die, that nations may rise. For you, glory, this one life I will deny that Jesus made me. For your glory, as one seed I choose to die, that nations may rise. For your glory. Sa pagkakataong ito, maging seryoso po tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon na hindi natin kaya kung wala ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang buhay nito ay para sa Panginoon lamang. Isuko po natin lahat sa Panginoon. Lahat ng bigat, lahat ng pasakit na nararamdaman natin ay alam ng Diyos. Ang gusto lang po ng Panginoon ay sabihin mo to sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Gusto ko pa namin makilala ng lubusan, Panginoon. Hallelujah. Ang buhay namin ay tayo lamang. Once again, this one life I will deny, God. This one life I will deny, that Jesus made me. For your glory, as one seed I choose to die, that nations may rise. For your glory, this one life I will deny, that Jesus made me. For your glory, as one seed I choose to die, that nations may rise. For your glory.
Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailan namin hindi nagpabaya sa amin, Panginoon. Kaya karapat dapat kang purihin, Panginoon. Karapat dapat kang dakilain sa buhay namin. Hallelujah. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang mapapurihan sa araw nito. Hindi po namin bigyan ang lahat ng papuri. At salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po natin yung ilan ng Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba kayo magpuri sa Diyos sa ating Panginoon? Amen. Sumigaw nga po ng hallelujah. Amen. We have a weapon of warfare. We have a weapon of warfare. Amen. The grace of God, bring the mind. We have a sword of spirit. We have a sword of the spirit. The word of truth, the word of God. The word of truth, the word of God. It's a fight. We have a weapon of warfare. We have a weapon of warfare. Hallelujah. The grace of God in the mind. Amen. We have a sword of the spirit. The word of truth, the word of God. The word of truth, the word of God. For the weapon formed against us will never. For the battle is the Lord. For the battle is the Lord. And He is not there. Amen. We will go forth and praise the name of Jesus. And execute His vengeance on the powers of the earth. Amen. As we come our head, we will strike the enemy. As we turn the joy, the host of God will flee. Amen. As we lift our head, His banner will be raised, and with a shout of victory, with a shout of victory, with a shout of victory, His name will be praised. We do not fight with any weapon, amen. We do not fight with any weapon, but with the weapons of the Lord, hallelujah. But with the weapons of the Lord. We are the church. We are the church, the mighty army, amen. A people of praise, a people of God. For the weapon formed against us will not burn. For the battle is the Lord, and He is not there. We will go forth and praise the name of Jesus. Amen. And execute His vengeance on the powers of the earth. Amen. As we come our head, we will strike the enemy. As we turn, we go. The host of earth will flee. Amen. As we lift our head, His banner will be raised, and with a shout of victory. Amen. Talagang napaka-powerful ng ating mga kapatid na yan. Ang Panginoon po, talagang lumalaban sa problema natin. Amen. Dahil sa salita ng Panginoon, tayo ay malakas at nakakalaban sa mga problema. Amen po sa mga gawa ng demonyo, gawa ng diablo. Hallelujah. Kaya, pwede po ba natin gawin sa may babae po muna? Sa babae po muna. Pag sinabi pong with a shout of victory, woo! Babae po muna. Talagang powerful talaga eh. Talagang pinagtagumpay na tayo ng Panginoon. Hallelujah. With a shout of victory. Ayan, na talagang pinagtagumpay na ng Panginoon ng mga babae. Ngayon pa yung mga
mga lalaki naman. Talagang may patalon pang gano'n, ha? When a shout of victory, yan! Talagang kahit mas madami yung babae, pero powerful din yung mga lalaki. Ngayon pa, sabay-sabay tayo! When a shout of victory, when a shout of victory, his name will be praised. Let's clap our hands. As we come on there, we will stop the enemy. As we dance, we joy. The whole world will see us. As we lift our hands, His banner will be raised, and we shout victory. Yan, sino po ba dito yung nakakaranas talagang nasa labanan siya Spiritual battle talaga May pagsubok na malaki. Ngayon po, naniniwala po ba kayo na mapagkatagumpayan niyo yan? Amen. Sa tulong ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Tayo po binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na nagbumula sa Espiritu. Amen po. Kaya talagang tayo po'y anak ng Panginoon. Tayo may kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Magpagtagumpayan ang lahat ng mga gawain, mga problemang ito. Kaya, let's declare, tayo'y tagumpay na. Amen? We'll shout victory! We'll shout victory! His name will be praised. Let's clap our hands to the Lord. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance, we join. The whole world will see our name. As we lift our hands, His banner will be raised, and we will shout victory. Yan. So tuwing humihiyaw po tayo, nabibingi po yung demonyo. Sa tuwing pumapalakpak tayo para sa Panginoon, nabibingi po ang demonyo. Amen? Amen? Nabibingi talaga. Sa tuwing pagtugtog, pag-awit natin sa ating Panginoon, nabibingi ang Panginoon. Kaya, ay! Sorry po. Take two po tayo. Sa tuwing umaawit po tayo sa Panginoon, talagang umaalis ang demonyo. Amen po? Dahil ang Panginoon ay makapangyarihan. Ang pangalan ng Panginoong Jesus ay makapangyarihan. Amen po? Kaya, ibigay po natin the best na papuri sa Panginoon. With a shout of victory, His name will be praised. Amen. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance, we join the whole world. The whole world will see us there. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, with a shout of victory, with a shout of victory, His name will be praised. Amen. Palapakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, praise to God. To the glory. Hallelujah. We love you, Lord. Thank you. Amen. Talagang makapangyarihan ang mga Kristiyano dahil sa tulong ng Panginoon. Amen. Ngayon po patuloy natin awitan ng Panginoon. Talagang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Dahil sabi ng ating Panginoon, gusto niyang paglingkuran at sambahin siya ng buong puso. Wholehearted devotion, willing mind. Dahil alam po ng Panginoon, ang laman ng puso mo kung talaga bang tinataas mo siya sa buhay mo, kung may kasalanan pa yung puso mo. Kaya, sa pagkakataon po ito, muli natin itaas ang Panginoon. Muli tayo magpalinis sa ating Panginoon. Hallelujah. You are here. Welcome your presence, God. You are here. Oh,
light in the darkness, my God, and that is who you are. Let's declare, you are Waymaker, light in the darkness, my God, and that is who you are. You alone, Jesus. Promise keeper, light in the darkness, my God, and that is who you are. That's who you are. That is who you are. And 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 that is who you are. That is who you are. That's who you are. That is who you are. That is who you are. Usapin po natin ang Panginoon sa pagkakataong ito. Ang Diyos ko'y hindi tumitigil sa pagkilos. May mga pagkakataon, nakala natin ng Panginoon ay hindi kumikilos sa buhay natin, hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman. Pero ang Diyos ay hindi tumitigil na magbigay ng liwanag, magbigay ng pag-asa sa buhay natin. Sa mga nararanasan nating pagsubok, nakakalimutan natin ang Panginoon. Pero ang diyan pa rin ng Diyos, hindi nagpapabaya, hindi nangiiwan, hindi tumitigil sa pagkilos sa buhay mo, sa pagbabago ng buhay mo, sa pagpapagaling ng puso mo, pagbibigay ng pag-asa. Ang Diyos po hindi tumitigil. Ganyan niya po tayo kamahal, mahal po tayo ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay kumikilos, nagbibigay ng pag-asa, ng kagalingan. Hallelujah. Let's sing the song with all our heart. Let's declare that God is working in our life. Hallelujah. Oh. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Never stop. You never stop working. You never stop. You never stop, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working, Lord. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Amen. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it. Amen. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, and that is who you are. You are Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, and that is who you are. You alone, Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, my God, that is who you are.
who you are. And that is who you are. And that is who ikaw yung Panginoon sa buhay namin. That is who you are. Promise keeper. Promise keeper. That is who you are. Panginoon, salamat. Isa man o dalawa ang nagkakatipon dahil sa iyong pangalan ay nandito ka. Kaya Panginoon, naniniwala kami na kumikilos ka na sa bawat buhay namin, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming naging ilaw sa mga pagkakataong kami nasa dilim. Ikaw ang aming pag-asa sa mga pagkakataong parang wala na kaming pag-asa, Panginoon. Salamat dahil palagi kang nandyan. Hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Palaging nandyan ang pangako mo. Hallelujah. Let's sing the song with all our heart. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Panginoon, salamat sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakarapat-dapat purihin, Panginoon. Kaya tanggapin mo po, Panginoon, ang aming papuri. Mataas na pagsamba, Panginoon. Ang aming buong pusong pagsamba. Tanggapin mo po, Panginoon. Mahal ka namin. Nananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Siya ang binibigay ang lahat ng papuri. Salamat sa pagdakila. We love you, Lord. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang natin magsabi na Amen. Hallelujah. To God be all the glory po. Amen. Welcome po sa Victory of the Cross Church na walang ibang tinataas kundi ang Panginoong Jesus. Meron po ba tayong kasamang bago ngayon? Nanyayahan ko po dito sa harapan si Ate Mercy Bustamante, saka si Joseph Pramil, para may pag-pray lang po. Palakpakan po natin si Lord. Palakpakan po natin si Lord sa buhay nila. Ate, dito po kayo. Tumayo po tayong lahat. Ate, meron pa po ba? Sige, meron pa po ba? Wala na. Sige, tumayo po tayong lahat at ilehans po natin sila. Pikit po kayo nandito sa harapan at tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid namin ito. Dalangin ko po ang kanilang kaligtasan. Dalangin ko po na hindi po ito ang unang huling pagsamba nila dito sa aming sambahan, kundi ito po yung simula ng kanilang pananampalataya, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kung ano man po ang kanilang ginagawa sa buhay, pagtagumpayin niyo po sila, samahan, ingatan at gabayan.
ano man po ang desire ng puso nila, kayo po ang magbigay katagumpayan. Kayo po magtagumpay sa buhay nila sa araw-araw. Ito pong aming samog dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Diyan lang muna po kayo. Dito. Welcome po natin sila. Kamayan po natin sila. Magkamayan po tayo. Maupo na po tayong lahat. Ngayon pa pwede na pong pumunta yung mga bata sa children's room. Ngayon pa lang pala. Ngayon po mga bata, huwag po kayo matakot sa mga teachers. Mababait po yung mga yan. Ngayon po tayo dadako sa pagpapasalamat. Pangunahan ko na po. Ayun po, ito na naman po yung per month na parang kailan lang po. Last year po ay dumaan kami sa sunod-sunod na pagsubok. Per month po yun. Bali, 4 na buwan na sunod-sunod, 4 din na pagsubok ang pinagdaanan namin. At hindi lang po siya basta-basta pagsubok. Napakabigat pong pagsubok. Pero salamat sa Lord kasi pinatunayan niya na tunay siya at tapat sa kanyang mga pangako. Hindi niya kami pinabayaan at lalo niyang pinatatag ang aming pananampalataya. Yun lang po at sa Diyos po ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Susunod po si Ate Lynn. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay na Ate Lynn. Nagpapasalamat at pupuri ako sa Diyos. Unang-una, pinapasalamatan ko ang Panginoon. Naraos yung birthday at baptism ng apo ko, maayos naman. At pangalawa, yung ito na naman ako tungkol sa kapatid ko, andyan si Doc. Alam ni Doc yung motor neuron disease. At saka, mabuti naman, pang 6 prayer ko na, answered naman niya, sabi ko, magiging clear lang yung pinakalas laboratory test niya. Sabi ng doktor niya, hindi naman daw alas yung sakit niya, pero kahawig. Kaya sabi ko, kailangan pa niya ng isang laboratory test 3 months after na maggamot siya. Pero sa paniniwala ko talaga, ito na naman ako iiyak ako kasi alam nito kung ano kahirap ang motor neuron disease for us. Kaya sabi ko, Lord, sagad-sagarin mo na yung pagbigay mo sa amin ng biyaya. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan yung pamilya namin. Tapos pangalawa naman, yung pinsan ko nanganak. Ngayon, nasa ospital pa siya, cesarean. Yung nanay nasa city, yung apo, yung anak nandito sa PJJ, di ba? Tapos,
Nilagyan daw ng tubo, natanggal naman daw. Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil hindi sila pinapabayaan. Kaya to God be the highest glory. Tunay pong napakabuti ng Lord basta tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Sunod po si Ate Kay. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ni Ate Kay. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating Panginoon dahil mula Monday hanggang Saturday iningatan po niya tayo. Andun po yung mga blessing, mga pagpapala, mga kapayapaan po natin, sa mga katagumpayan po natin. Salamat po sa Lord sa pag-iingat niya rin po sa aking pamilya, sa lahat po ng BCC family, iningatan po niya tayo ng buong linggo. Sabi nga po dito sa Lucas 11:10, kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo't bibigyan, humanap kayo't makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Salamat po sa Panginoon. May meron pa po bang gustong umabol? Habol. Wala na po. I-reserve na lang po natin para sa susunod na linggo. Ngayon po, nanyayahan ko si ating speaker na si Doc Oscar, fresh na fresh from Aurora. Palakpan po natin ng Panginoon sa buhay ni Doc Oscar. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So, isang karangalan ng inyong lingkod na makapag-share ngayong araw na ito. Actually, plano pa lang na nasabi na sa akin ni Pastor John nung nasa Indonesia pa kami last July, dahil sila po ay babalik ng ngayong November doon sa Indonesia. So, dahil po sa face-to-face classes po ay nag-giveaway muna po ako. Kaya sabi niya, sige, November 13, doon ka sa Victory Church. Isang karangalan po. Actually, this is I think my second time na pumunta rito, but umattend po kami ng service po ninyo. That was the time that papunta po kami ng Korea for Global Alliance. I think that was May 2018. So matagal pa po muna bago po ako nakabisita dito po. So I would like to share to you yung aking presentations po ngayong umagang ito. At bago po na ako mag-umpisa po ay tayo muna po yung manalangin. So, aming Ama, kami muli nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa pagkakataong ito. Dinako mo kami sa lugar na ito. At salamat din po, Lord, sa pag-ingat mo sa aming pagdating dito. Pinagpipray din po namin, Lord, ang mga iba pang aming mga kapatid na papunta po dito sa panambahan. Ito po, Lord, ang mag-ingat po sa kanila. Ganun po, Lord, pinapanalangin namin na ang iyong lingkod na magsishare ng iyong banal na salita ngayong oras na ito, Lord. Ikaw po, Lord, ang sumaklop sa kanya. Ganun po, Lord, ang lahat ng mga isishare po niya ay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, so pinagmagatang na aking isishare sa inyo ay command to be obeyed. So napakarami po sa buhay po natin ang mga command na dapat natin. Unang-una sa pamilya, di ba napakaraming mga command. So command na ipinapagawa sa atin. Kaya kung minsan nga, pag hindi natin nagawa yung command ng ating nanay, nung tayo maliliit,
ay nakakatikim tayo ng mga palo. Ano? So, itong command to obey natin. But, next po. So, una ay gusto kong i-share muna itong mga bagay na napaka-importante sa buhay ni Jesus. So, itong mga napaka-importanting bagay nito, this is now what the society dictates to us. So, ito na yung dinidikta ng society natin sa ngayon. At kung minsan pa ay ito'y pinagkakakitaan din ng ibang mga nakikinabang dito sa mga 5 events po in the life of Jesus. So, una sa lahat itong creation. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Lord was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. John 1:1-3. So, talagang napakabait ng ating Panginoon na pati itong pag-create niya sa mundo. Halos lahat na dito sa mundo ay na-create ng Panginoong Diyos ay pangangailangan natin. So, naniniwala din ako na itong coronavirus na naging sanhi natin ng pagkakaroon natin ng naniniwala ko na itong coronavirus, itong COVID virus na ito ay it's also a creation. So, ginawa din ng Lord ito na pinagsamantalahan ng kaaway, ating mga kaaway. So, may maganda at merong, pero pinaka-worst po yung ipinagdulot nito. So, una sa maganda nito ay lumapit tayo sa Panginoong Diyos. At pinatunayan natin sa sarili natin na si Lord lamang. Kaya buhay pa po tayo ngayon kasi sinave tayo ni Lord. So, yan ang pagpapatunay na dito sa creation, even though may nangyaring bagay na iyon, mahal tayo ng Panginoong Diyos pagkat tayo'y nagkakaliit pa rin sa ngayon. So, yan yung unang significant event in the life of Jesus. The second one is the birth of Jesus. Ito yung John 1:14. Ang pinakabuod nito, the world has become flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father, for full grace. So ito yung pagkapanganak ni Kristo. And this is, ito na, lalo na itong part na ito. So in the Philippines, we are celebrating how many months for the celebration of Christmas? Basta nag-bear na, mapapakinggan mo na si Marinchan. So, yan yung nagiging natin. Actually, August pa lang, may mga display na sila ng mga Christmas idols. Kasi I consider those things as idols. Kasi, napaka talaga, babagamat, dito nga, tinignan ko nga kanina ditong church, sabi ko, baby, ang kanilang celebrations is ang pagde-decorate nila ng Christmas is maybe December or during their parties. And that is really right, na tama, salamat sa Diyos pagkat ipinanganak siya para mapulpil yung gagawin niya dito sa mundo. Kasi pag hindi naman na ipanganak si Jesus Christ ay hindi mapupulpil lahat ng mga dapat gawin. Pero what is the significance of this event now? Talagang nagiging komersyalismo. At salamat at tayo naging Kristiyano. Pero kung hindi pa tayo Kristiyano ngayon, ay talaga siguro na still. At
At thanks God, kasi iba yung paniniwala ng mga Christians how the Christians been celebrated itong Christmas. So, naniniwala ko na yung tunay na kahulugan, meaning talaga at essence ng Christmas, yun ang mga sineselebrate ng mga Christians. So, yan yung pangalawang significant event in the life of Jesus. The third one is the death and the raise of Jesus Christ. So this is Matthew 17:22-23. So ito yung pagkamatay ni Panginoong Diyos at sa kanyang pagkabayubay sa krus. So etong significant life na ito ay tunay ngang nangyari. Pagkat mapapasa natin sa Biblia na sabi niya, guguho ang bagay nito, pero sabi niya after 3 days ay babalik na muli. So that is namatay siya at sa ikatlong araw ay muli siyang nabuhay. And that is what we are celebrating. Ano nagiging significant din nito? How our experience with regards to the celebrations of this, diba may mga believers na nagpapapako during that time, but that is not really, sinave na tayo ng Panginoong Diyos. Bakit kailangan mo pang penitensya sa mga araw na yan? So, that is it. Salamat din pa rin sa Diyos pagkat naging Kristiyano tayo. At ang tunay na kahalagahan, ang tunay na the right essence of celebrating this ay nagugunita natin. Pagkat nagugunita natin na ang Diyos ay namatay at namatay siya para matubos ang ating mga kasalanan. Kasi sabi nga, pagkapanganak natin ay tunay ngang tayo'y makasalanan. Pero sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, tinubos na niya ang ating mga kasalanan. So yung kanyang pagkamatay ay ang pagtubos sa ating mga kasalanan. The fourth one is the ascension of Jesus Christ. Acts 1:11. So, dito, actually sa Bible, ang sinasabi dito ay nagda-doubt pa yung mga tao dito na siya ay nabuhay. Diba? Pero pang isang nagsabi na kailangan makita daw niya yung kamay. At kung kamay na yun ay kung may butas pa. Diba? So, dito sa may ascension nito, marami. Actually, inaano natin dito, no? So, we are celebrating this kapag, Sunday. Sunday ba natin sineselebrate ito? Pasko ng pagkabuhay. Okay. So, yan, no? So, still, may mga sa mga ibang paniniwala, mayroon silang mga ginagawang mga kung anong mga bagay just to celebrate this one. But to us Christians, yung pakuhulugan nitong pag-ascension nila, ibig sabihin nito, sa ating mga Kristiyano ay siya ay babalik na muli sa Ama. At ang pagbabalik niya sa Ama ay mananatili siya doon. Mananatili siya sa ating Ama. The number 5, this is the return of Jesus. Ito yung isang 5 events sa buhay ni Jesus na hindi pa napupulfill. And that is what we are going to fulfill. Revelation 22:17 and
20. The Spirit and the bride says, "Come, let anyone who hears say, come. Let anyone who is thirsty come. Let anyone who desire drink freely from the water of life. He who is faithful witness to all these things shall say, yes, I'm coming soon." So, hindi pa ito nangyayari. Nangyari yung apat na mga significant events in the life of Jesus, pero ito hindi pa nangyayari. So, ito ngayon yung dapat nating paghandaan. Ito yung muling pagdating ng ating Panginoon. So, ito yung timeline na nangyari in the life of Jesus. The number one is the creation. Number two, the birthday of Jesus, which we are celebrating every Christmas. Then the death and the resurrection. Then the ascension. And then, okay. So we are here now, the return of Jesus. So ito yung muling pagbalik ni Jesus. Kaya ito yung dapat nating mga paghandaan. So God is fulfilling the Great Commission. Are you doing your part? So ito yung sinasabi ng Great Commission. Actually, during the ascension niya, yun na yung sinasabi niya na babalik siya. So, ito yung tinatawag nating Great Commission. So, it is Great Commission. So, pagpupumisyon natin. So, to the very end of age, that Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I'm with you always." So ito po yung Great Commission. So, all nations. This is our advocacy now. I thanks God because of this, nakilala naming mag-asawa ang Global Cross Mission. Because ito yung pagkakataon na talagang kami naghahanap talaga ng isang missionary partner na pupuntahan namin para kami ay makapag-share ng gospel talaga sa life namin. At thanks God, nakilala namin ang Global Cross Mission. So ito yung, the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. So ito yung sinasabi ng isang misyonaryo na si Hudson Taylor. So, ang pagbimisyon daw ay it is a command to be obeyed. Hindi naman natin masasabi na ang pagbimisyon ay kapares ng ginagawa ngayon nila Pastor Joe at saka sila Pastor Don na pupunta siya sa Indonesia. Maraming pagkakataon sa ating buhay na pwede tayong maging missionary. Pwede tayong maging missionary sa ating mga kapitbahay. Missionary sa ating mga kabarangay. No? So, that is still a part of the nation na sinasabi niya dito sa Great Commission. So, meron tayong dalawang principle of Christian mission. Christian mission is obeying Christ and sharing Christ. So, obeying Christ, I would like to relate this with my experience in life.
So Proverbs 19:21. Many are plans in our mind of man, in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. So, dito nag-umpisa yung buhay ko na natutuwa ko dito sa mga bata rito pa lang na at their younger age, nakilala nila si Kristo na. Sa buhay ko, nakilala ko si Kristo at the age of 50 na. So, 50, doon pa lamang. Bagamat kami namulat sa pagiging Katoliko. Katoliko na, sabi nga nila, makaitlo lang pumapasok sa simbahan. Pag binyag, kasal, at saka libing. So, yun yung tatlong pagkakataon. Pero, hindi ko pa rin kasi bininyagan. Tama, bininyagan po ako sa simbahan. Ikinasal ako hindi simbahan. So ibig sabihin nun, na-violate ko na yung pangalawa. Pangatlo ay hindi pa, kasi pupulpil pa lang yun, di ba? Okay, so many are plans. Opo, dahil din po sa kahirapan, ako po ay anak ng magsasaka. Kami po ay taga Rizal. Tapos, sa hirap po ay talagang nagpursige sa pag-aaral. So, nung ako po ay high school, ay dahil sa kahirapan din, nagkaroon ng mga battle sa buhay ko. Ang naging kalaban ko sa school, anak ng isang master teacher, ang tatay niya isang profesor. Ako po ay anak ng isang magsasaka. So, sa pag ay na-invite po ako ng aking mga guro nung high school. Ako po ang naging valedictorian. Pero napakarami pong mga pagtuligsa dahil hanggang sa may nasabi pa po sa akin na tignan natin kung makapag-aaral yung batang yan. So, nahamon po ako doon sa ganung pagkakataon. Kaya, etong bagay po na ito po yung aking pinanindigan. Then, after that, talaga nagsikap po ako. So, nakagraduate po ako sa CNSU at ilan lang po kaming nakagraduate doon sa kurso naming BS Chemistry. Kami po yung first batch. Tapos po, nakapag-masters ako, nakapag-doctorate po ako. Alam po ninyo, naging eskwela ko po yung ka-eskwela. Naging eskwela ko yung ka-eskwela ko na anak ng guro, mayaman, na I don't deserve to become a valedictorian of the class. Sabi ko talagang napakabait ng Panginoon, bagamat hindi ko pa masyadong kakilala ang Panginoon noong mga panahon na iyan. So, tignan nyo kung gaano ang pagmamahal. Ngayon ko nga na-feel that how really the Lord loved me. Na hindi ko pa siya kinakakilalang lubusan. Kumbaga, sinasantabi pa lamang si Lord. How much more siguro mas maganda ang buhay ko kung nung bata pa lamang ako ay nakilala ko ng Panginoon, kasama ko na sa buhay ang ating Panginoon. So, yun ang mga nangyari sa buhay ko na there is always a purpose of the Lord. So, yun yung pagkakataon din na nalumlok ako sa mataas na pwesto sa Baler. So, dati po akong isang professor sa NUST. Pero nung nagbukas po kasi yung Aurora State College sa Baler,
So, kauna-unahan po akong isang faculty member po doon na tinanggap po para magturo. So, doon po hanggang sa napakataas na mga posisyon. I was then the Vice President of Academic Affairs. Naging presidente po ako ng Aurora Polytechnic College nung panahon po ni Senator Angara. So, ako Vice President po ako sa ASCOT, pero President pa rin po ako sa isang college niya, na private college po doon sa Baler. And that is through Senator Angara. Okay, so, yun, no? So, still, sabi ko, napakarami nating plano sa buhay. Gusto nating yumaman. Gusto nating maraming pera. Gusto nating maraming ari-arian. Pero salamat pa rin ako sa Diyos. Nung hindi ko pa siya nakilala, binigay niya lahat yung mga bagay na yun. No? Pero walang patutunguhan yung mga bagay na yun. Kung hindi talaga ang purpose ni Lord ang mag-prevail sa ating buhay. So, after my trials, Vice President po ako. I was at the peak of career. Ako po sana'y magiging university professor doon po sa Baler. Nakauna-unahan po dito sa Region 3. Sabi nga, nung mga kasamahan ko ngayon, Dok, sabi niya, ganito na sana yung sweldo mo. Nasa 150,000 na raw. Sana. Pero, sabi ko, hindi ko na kailangan yan kasi kilala ko lang Lord. Sabi ko, kahit na 2-digit na lamang yung sweldo ko, o kahit na pinakamababang sweldo ngayon sa faculty, sabi ko, ay sapat-sapat na sa akin doon. Pagkat ako'y biniyayaan na ng Panginoong Diyos ng labis, sobra, umaapaw. Hindi ko pa siya nakikilala. How much more ngayon? Nakilala ko na ang Panginoong Diyos. At nakilala ko na rin kung ano ang purpose ko sa life. Kaya nga, sabi ko, Lord, thank you sa trials. Alam po yung naging trials ko sa buhay. Salamat, Lord, kako. Ginamit mo ang devil na sirain niya ang kidney ko. Nasira po ang kidney ko. Then I've been in dialysis. Tignan po ninyo kung gaano. Ang Baler to Premier dito po sa Cabanatuan. Almost 3 times a week. Nagdadialysis po ako diyan. Tapos, uwi na naman po ako diyan sa Baler. Bukas, papasok na naman po ako. So, until such time na sabi ko, ay kailangan ko na rin po na, Lord, sabi ko, ano ba talaga ang purpose mo sa buhay ko? Ibigay mo sa isang panaginip ko kung talagang bubuhayin mo pa ako. Lord, sabi ko, alam niyo, that night, na naginip po ako na binigyan ako ng 3 ibon na dikit-dikit. May nagbigay po sa akin. I don't know kung what. So, na-realize ko po, sabi ko, thank you Lord. Ito na yung kidney. Magiging, yung palatandaan na magiging successful yung aking kidney transplant. At that time, doon sa opisina ko po, salamat din kako kay Lord. Pagkat may 2 pastora po, 3 po sila, na nagkaroon ng nagkaroon po ata ng trouble doon sa school yung mga anak po nila. Anak po ng mga pastor. Then, yung isa pong pastora ay dati ko pong eskwela sa master's degree. Naging eskwela ko po siya. At matagal na rin daw niya ako pinapanalangin, sabi niya. So, nagpunta po sila sa opisina at that is the time na pinatanggap po nila ako. At the way how they described me nung panahon na yon,
Sabi niya, Doc, sabi niya, alam mo ang itsura mo nung panahon na iyon. Sabi niya, naghalo ang sipon, laway at saka luha nung tinanggap mo si Kristo. And that is 7/17/14. So, yun po yung pinaka-second na birthday ko po na talaga pong pinatanggap nila ako that time. And yun po yung pagkakataon din na inalagaan po nila ako ng from July up to December. Hindi pa muna pa ako dinala sa church. Nagme-mentoring po sila every Sunday afternoon. Nagpupunta po doon sa bahay. Kasi talagang pinag-pray ko din, Lord, kung ito ba talaga yung kagustuhan mo sa akin. Kasi ako po yung tao na baka pumunta doon sa church. Mga ganito pala yan, ganyan pala yan, mga yan. So there is a back, parang kumbaga makikita mo na baka mag-turn down ka. Parang gano'n. Pero salamat sa Diyos at inalagaan po nila kami ng ganung katagal. Then after nung talagang pinabasa niya sa akin ang buong New Testament. And that is my first time to read the Bible. Sabi ko, pagdating sa chemistry ka ako, patayuin mo ako, magle-lecture ako kaagad. Alam ko yung ile-lecture ko. Sabi ko, pero sa Bible, talaga po, I could not. Sabi ko nga, Lord, bakit? Kung kailang matanda na ako, hindi na ako makapag-memorize. Doon mo pala mga binigay ito. But there is still the plan of the Lord, sabi ko, na kahit na ngayon, kasi siyempre, pag nagbasa ng Bible, ako na ngayon, talaga isinusulat ko na rin, pinipicturean yan para talagang matandaan. Pero yung pag-memorize ng verse ay parang hindi ko na rin na ano. Kaya, I'm not so yung tao na every time I always talking about the verse. Pero the applications of the verse, yun po yung pinaka-essence ko ng buhay ko ngayon. So yun po. And the testimony of life, verse in the Bible, yun po yung sinishare ko po ngayon. So, eto po. Pero pagkayari po ng trials ko po na ito, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Kasi nga, binigay din po niya yung talagang pangangailangan ko. So, na hindi rin po ako naghihirap sa mga bagay. So, una, binigyan po ako ni Lord ng isang masasabi nating napaka-imposibleng donor sa buhay. Kasi po, nung nasa NKT ako, may isang nag-approach sa akin kung ako'y magpapakidney transplant. Marami na rin po akong pinatest, around 5 donor. Pero yung po yung ang dumating po sa na donor ko ay siya po yung sabi ng aking surgeon, isa siya sa mga 1 milyong Pilipino na hindi pwedeng dapuan ng sakit sa dugo. So, talagang hindi ko pa, tapos hiniling ko kay Lord na talagang bata yung ibigay mo na magdodonate. So, talaga yun po yung binigay niya sa akin. Age 27, tapos hindi pa pwede siyang dapuan ng sakit sa dugo sa buhay niya. Kaya, sabi ko, napakaswerte ko, Lord. Mas maswerte pa pala ako ngayon at kilalang-kilala na kita. Nung hindi ko pa nakikilala si Lord, maswerte na nga ako. Pero mas maswerte pa pala ako ngayon. So, yun yung binigay ng Panginoon. Ang lahat ng hihilingin mo, Kanya talagang ibibigay niya. Provision ng aking pagkikidney transplant. Nung panahon na yun, before 5 years, 1.5 million. Tapos, yung pang-donor, bibigyan mo pa ng assistance everything. So, pasalamat ako kay Lord na
talagang ibinigay niya yung pagkakataon na yun. At that age, binigay din ni Lord. Kasi sabi ko, kung at the age of 60 ka na, hindi ka na uoperahan, hindi ka na pwedeng mag-kidney transplant because you are already too old. So, salamat ka ako, talagang yung blessings ng Panginoong Diyos, pag hiniling mo talaga ay Kanyang ibibigay. So, obeying the Lord. So, napaka-importante po ngayon sa buhay natin na talaga, let's obey the Lord. So, yun po yung mga naging karanasan ko sa buhay na kailangang ma-share. At ito yung isang patuto sa buhay ko na talagang ang Panginoong Diyos ay napakabuti sa ating buhay. Lalong-lalo na tayong mga Kristiyano na malapit sa Panginoon. At pag malapit tayo sa Panginoon, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. So, sabi nga dito sa James 1:2, blessed is the one who perseveres under trials, because having stood the test, that person will receive the crown of life that is the Lord has promised to those who love Him. So, ito. Kaya kung maswerte na ako noon, mas maswerte ako ngayon. Dahil nandiyan ang Lord. Bagamat sa pera, mababa na yung income ko, pero still, I'm so satisfied. Yun naman pala yung kailangan na ng buhay natin. You are satisfied with what you have. At bahala na si Lord. No, bahala na si Lord sa lahat ng bagay. Ay, bumalik. Okay, so ito rin ang naging isang verse na ano ko sa buhay. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you a hope and the future. Kaya ito yung mga paghihirap natin ngayon, yung mga bagay na sinusuong natin sa buhay natin ngayon, lalo na itong ating mga karamdaman. Just trust it to the Lord. May purpose lagi ang Lord for everything on that. May purpose. Kaya nga sabi ko, every time, there is always the purpose of the Lord. Ngayon ko rin na-realize, alam po ninyo, nung last year, yung misis ko po ay namatay dahil po sa COVID. Last October 18. Tapos, ako lang po yung survival sa room. Lahat po ng ka-room ko ay namatay. Pero sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, I realize bakit mo pa ako bubuhayin? Sabi nga doon sa Baler, ako daw yung namatay. Kasi ako po yung tao na umiinom po ng immunosuppressant. Baliktad po ang case ko. Ang case ko po ay imbis na pataasin yung immune system para hindi ka dapuan ng sakit, umiinom po ako ng pambababa ng immune system para hindi po i-reject itong aking kidney transplant. So, baliktad po. Sabi, bakit sabi niya yung misis niya na nurse, napaka-healthy, siya pa yung namatay. Bakit si Doc hindi pa namatay? I think, eto, pinapanindigan ko, for I know the purpose I have for you. Alam po niyo, pati yung pagkaalis ni misis ko, hindi ko rin po inalintana. Pagkat nung 12 o'clock na po ng gabi, nakita ko po siyang nahihirapan na po talaga, ay pinagtalog ko na rin po yung kay Lord.
ang lahat, ang buhay po namin dalawa. Sabi ko, Lord, hiram lang namin ang buhay namin ito. Kung ano po yung pasya mo, kami po'y handa na. Kung kukunin mo na po kami, let it be, Lord. Pero kung bubuhayin namin mo pa kami for a purpose, thank you, Lord, for that. Doon po, ako nakatulog. Pero pagkagising ko ng 5 o'clock, revive na po siya. Alam po, I don't have the reactions na ano pa, kung hindi, at least nakapagpasalamat na ako sa Diyos. And I know the purpose. Yung pala, ang purpose ko sa buhay ay nung nagpunta po kami sa Indonesia, ang daming pastor na hanggang ngayon pa ay hindi nila kayang tanggapin na ang kanilang asawa ay patay. Namatay nung COVID. Kaya halos hindi na sila makapag-handle ng kanilang mga churches. Sabi ko, doon ko na naman naalala na, thank you, Lord. This is really your purpose in my life. Kaya, lahat po ng buhay natin, maging kahirapan. Basta, ibigay lang natin lahat kay Lord. At pag binigay natin kay Lord yan, ay bahala na si Lord na gumawa dyan. And later on yan, ay bibigay din ni Lord kung ano man yung ating hinihiling sa buhay. Kung hinihiling natin sa buhay ay ang paggaling sa karamdaman, bigay kay Lord natin yan. Lord, bahala ka na sa karamdaman kong ito. Gagawa ng paraan ng Lord. Sabi niya, uminom ka lang ng nilagang bayabas din, gagaling ka. O mamaya, naglaga ka nga. It's a blessings from the Lord. Diba? Yung mga bagay na simpleng ganun. Magpa-hospital ka. Sabihin ni Lord, ginawa ni Lord sa isip mo na pumunta ka sa hospital para gumaling ka. So yun, yung ganun kasimple lamang. At sa mga ibang tao na hindi Kristiyano, hindi nila maintindihan yung mga bagay na yun. Sabi ko nga, kung hindi ako Kristiyano doon, di ba kayo nablot-hablot ko na yung mga dextrose na yun nung namatay yung misis ko. Pero thanks God, nakilala kita. At nagpapasalamat din ako pagkat kinuha mo na yung asawa ko, Lord. Nagpapasalamat ako pagkat tumanggap na siya sa Panginoong Diyos at alam ko na nasa Panginoong Diyos siya. So yun po, yun ang ano yun natin sa buhay natin. Kaya hanggat buhay pa po tayo, anuhin natin itong ating mga mahal sa buhay na makilala din nila ang Panginoong Diyos at tanggapin nila na ang Panginoong Diyos ang ating tagapagligtas. So yun yung mga bagay na eto, I really prove that may plano ang Panginoong Diyos lagi sa buhay natin. May mga nararanasan tayo, salat tayo sa kayamanan, may karamdaman, paguluhan sa pamilya. Pero there is always the purpose of the Lord sa ating buhay. Sharing Christ. You did not choose me, but I choose you, so that you might go and bear fruit that will last. So we need to share. We cannot afford to go on mission. Hindi tayo makapag-share dun sa ibang bansa. But we could able to share to our neighbor, to our loved ones. Pinakauna dapat nating pag-share ng gospel ay itong ating mga mahal sa buhay. Pagkaawa sila, dahil di natin dadalhin ng konsensya natin, bukas makalawa, ay kinuha na sila ni Lord, pero hindi pa natin napatanggap sila kay Lord.
Kaya habang may panahon, i-share natin kay Jesus, ang buhay ni Jesus Christ. Yeah, sabi nila, nagsisimba nga ako, sabi niya. Nagkukross pa nga ako pag kumikidlat. Hindi yun ang sign. Diba? A Christian life is our relationship with God. Relasyon mo kay Kristo. Sa ibang paniniwala, they have their faith, but they don't have the relationship with Christ. Diba? Kumidlat, nagkukrus. Tapos, tsaka lang maalala ng Diyos, pag lumindol at yung hindi, Lord, Lord. Diba? Lord, Lord. May Lord din pala siya. So, it's the relationship. Kung meron tayong relationship, we can talk to our Abba Father. Lord, kailangan ko ng kagalingan. Yeah. Lord, kailangan ko ng salapi. Lord, kailangan kong maging healthy ako. Let the Lord do it. Kasi may relasyon kayo ng Lord. Pero kung wala kayong relasyon at hanggang faith lamang, palagay ko, malayo na, malayo yung distance niyo with Christ. Di ba ba? Pag may relasyon, talagang there is always the affinity. No? May isasabi mo yung gusto mo kung may relasyon ka sa bawat isa't isa. You can cry on it. You can laugh on it. Di ba? So yan, no? Let's share Jesus Christ. Sabi niya dito, go and bear fruit. Mabuha tayo. Fruit that will last forever. Kasi pag nasharean mo itong mga tao ito, na ipakilala mo si Kristo, isa na yan, matagal na bunga yan sa buhay nila. So, ito yung effective mission natin. Kaya ang title po ng aking share ngayon ay Command to be Obeyed. And that is the Great Commission. So, effective mission. Number 1 is going. And then he told to them, go into the world and preach the good news to everyone. Mark 16:15. So, going. Hindi mo kayang pumunta doon sa ibang bansa para magmisyon. I-mission mo yung kapatid mo. I-mission mo yung kapitbahay mo. I-mission mo yung komunidad ninyo. So, ito rin yung isang bagay na nag-ano sa aking the purpose of the Lord in my life. Alam po ninyo, kinuha po ako ng Wesleyan University, Philippines sa Maria Aurora. Isang professor po ako doon. And they are amazing right now. Because in the College of Education, dati-rati po ay hindi sila halos nagra-rank in terms of the passing rate. But when I was a professor then, halos lahat po ay nakakapasa na rin. Nakaparis po dun sa ASCOT na sinimulan ko na we are always number 7 in the whole Philippines in the board exam for teachers, especially in elementary. So, yun po. Kaya siguro pinapapunta ako ng Panginoong Diyos doon. At sabi nga nila, Dok, bakit nagpapakahirap ka na pumunta pa sa Wesleyan magturo ng gabi? Sabi ko, it's not the matter. Hindi mo naman ako sasabihin siguro na naghihirap ako kaya ako nagtuturo doon. Kung hindi, there is a purpose for that. Lalo na-strengthen yung pagiging Christians ko because I know Wesleyan University, though they are a Methodist university, still, yung teaching. Kasi I believe the teaching of John Wesley about missions. So going, pumunta tayo, mag-share.
So, ito yung the first missionary work. Ito yung bago kami pumunta ng Korea, umattend pa kami ng service po dito. And that was 2017. So, yan po yung start ng journey ko ng pagmimisyon. So, ito yung mga na-meet namin na tiga-ibang bansa. And still, we are planning now na makapunta po kami ng Mayo sa Korea. And that is the time that we will meet some pastor. Especially, ang imibit ko pong mga pastor ay pastor ng Pakistan at saka Kyrgyzstan. Kasi, at the age of 60, so magpi-59 pa lang po ako next year. So, at the age of 60, I will have my full-time mission in Kyrgyzstan and in Pakistan. So, doon na po ako makapag-stay sa awa na kung talagang that is really the plan of the Lord for me. So, ito yung aking first field operation, Morocco 2018. So, ito talagang pinagpe-pray natin din nations because halos lahat po dito ay puro mga Muslim at hindi mga naniniwala. Okay, so ito po yung mga na-meet naming mga Filipino missionaries doon po sa Morocco. Pero ito, si Amir po ang nag-stay po doon ng matagal. Pero itong dalawa po, si Shikaila at saka si Meryl ay nakarating, parang nag-aaral na po sila ngayon. Pero before na mag-college po sila, so sila po ay nag-mission muna. So, this is our first trip to Indonesia. And praise God, I've got frequent na po. At I pray na someday po sana dito sa church po ng Victory of the Cross ay magkakaroon na rin po siguro ng isang misyonaryo. Maraming misyonaryo na pupunta po ng Indonesia. At dahil na rin po parang si Pastor Jean po ngayon ay sasama na rin po ngayon kay Pastor Joe na pupunta po ng Indonesia. So kami po yung kauna-unahan na nagkaroon ng league po at nabuo po ang GCM Indonesia. So praise God po, pagkat noong pong nakapunta po kami sa Indonesia, that time, naging active po masyado ngayon ang Indonesia. So, pagkayari po ng trip namin doon sa Indonesia, dito ko na po nakita kung how faithful itong mga Indonesians dito na umattend na rin po sila ng ASEAN Missionary Camp doon po sa Bangkok, Thailand nung that was January 2019. Then ito po yung mga Indonesians na nakasama namin, na na-meet po namin nung kami na una pong nagpunta. Okay. At ito yung guys po na ito. Okay. So yung pong guys na mataba po na yon, dati po siyang hoodlum. At talagang kilalang-kilala sa kinakatakutan po sa Indonesia. But praise God, nagpastor po. At ngayon po ay isa na po siyang pastor at isa po sa pinakamayamang pastor na businessman po doon sa Indonesia. So yung isa po siyang naging po. Ito pong mataba-taba po na yan, si Harwadi. So talaga po, pagpuan, itatangs po talaga kayo ni Lord kung ano ba na mangyayari sa buhay. No? So, ayan, siya, isang hudlong. At may monumento na rin po siya kahit buhay pa. So, talagang ang Panginoong Diyos ay kumikilos, lalong-lalo na sa mga taong kanyang iniibig at minamahal.
So, pagkayanin po namin ay, again, nag-mission din po kami ng Laos. So, ito yung mission po namin sa Laos. So, number 2 po ay effective mission is preaching the gospel. So, you need to preach the gospel. So, Acts 1:18, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be a witness, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So, hindi ibig sabihin ito na pag nag-mission ka, ay doon lamang sa ibang bansa. It is from Judea, Samaria. Minamahal mo sa buhay, kapitbahay mo, kaibigan mo, kabarangay mo. So yun ay isa rin pamamaraan ng pagmimisyon. So that is also, once na sineran mo ng gospel, dito sa atin sa Pilipinas, may mga pinakamahirap sa aking karanasan sa dami ng aking nations na pinupuntahan, mas mahirap patanggapin pa ang mga Pilipino. Kasi hindi ko alam kung anong values ang merong Pilipino na ito. So, sinasabi niya, kakilala ko si Kristo. Sabi niya, pero every time. Pero the life of Jesus Christ, wala sa kanya. Pero kung sa mga Muslim countries, ipakita mo lamang na Pilipino ka. You are a Christian. Yes, because I'm a Filipino. Pilipino. So, respeto andon. Pero dito sa Pilipinas, parang napakahirap po ang mag-share ng gospel. Kasi nga, kakilala na nila si Jesus. Pero wala silang relasyon kay Jesus. Okay, this is our 4th Malaysian trip. Kasama na kasi Pastor Joe dito. So this is my first time with Pastor Jojo bago mag-strike ang COVID. Bago mag-strike ang COVID yan. So, dito sa Malaysia kami nag-mission. Okay, so ito yung mga sinaran namin dyan sa Malaysia. So, this is the family na hanggang ngayon ay aking still we have these communications with them. At ito yung first FO ko sa Morocco. So, alam po ninyo, Ramadan nung panahon na yan. So, yung Ramadan, hindi sila kumakain. Pero alam po ninyo, napakabuti po ng pamilyang yan. Kasi, ito pong babae na yan, attorney po yan. So nakita namin doon sa bahay nila na yung kanilang Quran ay nakalabas lang. Nasa table. So ibig sabihin, parang mga hindi faithful Muslims kapag ganun po. Kahit hindi sila kumain ng tanghalian, sabi nila, you are Christians, you need to eat. Pinag-prepare po kami ng pagkain ng tanghalian. Kahit hindi sila po kumain, kami lang po na mga misyonaryo po ang kanilang pinakain. So, hanggang ngayon po ay sinesharean ko po ng the life of Jesus po ito. Family po na ito. So, yan po yung the first family po na nabit po namin doon sa Morocco. So, number 4 is the teaching. Matthew 28:20. Teach these new disciples to obey, and the command I have given to you. And be sure of this, I'm with you always, in every end of time. So, turuan natin. Ituro natin sa kanila kung paano makilala si Kristo. At sa pamamagitan ng ating mga testimony in life, kaya tayo binibigyan ng Panginoong Diyos ng
mga karanasan sa buhay, pagkat these are the great testimonies na ibinibigay ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Na kasi naniniwala tayo na ang mga pagsubok sa ating buhay ay this is a part of our life na nagiging strong tayo. At ito rin yung test na talagang kakapit talaga tayo sa ating Panginoon. At dito natin mafe-feel the love of the Lord to us. Kasi kung walang pagsubok sa buhay, hindi po natin, wala tayong testimony na sasabihin na napakabuti ng ating Panginoon. So, this is our last July-August mission in Indonesia. So, ito sa Bandung, Tanggera. Kaya kasama ko si Pastor Joan. Talagang, I really like to join with the pastors. Ako lang po ang hindi pastor po. Ito po yung sineran po namin na tao. So, kasi po, every time na I have the mission, sa mga hospital po ako nagpupunta to share my life, my experience in life, my testimony in life. At that is also the time that pag na-share ko po ang buhay ko sa kanila, tumatanggap din po sila sa Panginoon. So ito yung ano namin, actually siya daw po ay tumira sa Mindanao, kaya anong pinag-pray po namin, napatanggap po namin siya sa Panginoon. So napaka-agresibo po ng ating Pastor Jojo sa pag-win po ng mga souls, lalo na po sa ibang bansa. So, why mission now? Bakit kailangan tayo mag-mission? Una, our desire and expenses. Yeah. Hindi po tayo makapag-mission kung wala tayong pera. Ano po? So, let's talk to the Lord. Ibibigay naman ng Lord ang ating gagastusin. The next is our desire and profession. Hindi ko maiwanan ng trabaho ko, kaya hindi ako makapag-mission. May pasok ako, kaya may mission. I have the family to take care, kaya hindi po ako makapag-mission. So, yan yung mga balakid sa ating pag-mission sa buhay. Next, our loved ones. May sakit. May sakit ang aking nanay, kapatid. Kaya hindi ako makapag-mission. Next is the distance, yung kalayuan. Lalo-lalo na po pag mga international missionary trip. So, the end will come, Maranatha. And when this gospel of kingdom will be preached to all nations, as a testimony to all nations, and then the end will come. Ito na yung pagdating ng Panginoon natin. Na kapag na-preach natin na ito sa buong mundo, ay darating na ang ating Panginoon. At kung hindi pa darating ang Panginoon, marami pa po tayong paghihirap na mararanasan. So, Maranatha, the Spirit and the bride says, come. Let anyone who hears this say, come. Let everyone who thirsts come. And let everyone who desire drink freely from the water of life. So, ito po yung Revelation 22:17.
Okay, so yan po yung aking preaching po ngayon na I encourage to everyone na do the mission not only dito sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, but try that we have this international missions. So let us pray. So Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat Lord sa pagbibigay mo ng wisdom sa iyong lingkod para ma-share, O Lord, ang gospel at kuman na dapat naming magawa, Lord. Lord, we pray na ang aming mga kapatid na ito ay be a part in the fulfillment of a great commissions. Lord, bless also the trip of Pastor Jojo and Pastor Don, Pastora Jean, and Pastora Ivy, and all other pastors who will be joining the missions in Indonesia. Lord, you provide them a safe as well as provisions once they are all there. This is what we ask in the name of our Jesus Christ. Amen. Thank you po. Ayun, napakaganda po ng mensahe ng Lord. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Ihanda po natin ang ating mga ikapo at kaloob para sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa salita ng Diyos, sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po ay magbigay. Tumayo po tayong lahat at atin pong ilihan sa ating kaloob. Lord, salamat po sa mensahe mo ngayon araw na ito sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na kumilos ka sa buhay namin. At Lord, salamat din po sa mga kaloob na ito. Dalangin ko po na magamit lamang ito para sa ikalalago ng iyong gawain. Sa mga kapatid ko pong nagbigay, dalangin ko na kung ano man po ang kanilang pinagkakakitaan, ano man po ang kanilang trabaho, Lord, ilayo niyo po sa anumang gawa ng dyablo, patuloy niyo pong palaguin at ibalik niyo po sa kanila ng hustong takal, siksik, lilig at umataw. Ito pong ating dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. May announcement po yung
Gawain po na every Tuesday, tuloy-tuloy po yon kahit na wala sila pastor. Yung cell group every Tuesday, yung prayer meeting every Wednesday, youth gig every Thursday, at yung ating pagsamba sa every Sunday. Yun lang po. Bago po tayo umuwi, pwede po ba tayong mag-groupings para may pag-share natin ng ating mga natutunan ngayong araw na ito? Magkakasama po yung mga nanay, mga by tribe po. Ganun. Po, salamat po.